This year, kailangan determinado tayo na mag-move forward. This year, kailangan mag-e-effort tayo. Kailangan sincere tayo. Ilalaban mo talaga yung purpose ng buhay mo. Ilalaban mo talaga yung spiritual maturity mo. Ilalaban mo talaga yung calling mo. Yung bang ilalaban natin? That this year, mangyayari sa atin yung kalooban ng Panginoon. This year, yung relationship natin kay Lord, mas lalong magiging intimate. Sige lang, intayin po natin sila na makaupo ng maayos. I think, Tita Sally, yung mga nasa likod po, paki-assist. Good morning and happy Sunday, everyone. A blessed and prosperous New Year. Are you glad you are in the house of God today? Masaya po ba tayo? Nandito po tayo sa presensya ng Panginoon. Pakitingnan mo nga yung katabi mo kung talagang masaya siya. Yeah. You know, I miss you so much. I hope you miss me too. No? And today is the first Sunday of year 2025. You know, I know a lot of things happened last year, but praise God, you're still here. Amen? You're still fighting, you're still thriving, you're still serving, you're still hoping, you're still believing God for the best. Wow! Pwede pa natin palakpakan ng Panginoon. Sino po dito naniniwala na hindi natin maitatawid ang taong ito kung hindi po tayo sinamahan at pinagtagumpay ng Panginoon? Amen? Amen po ba doon? The Lord has been so good to us. Tulad ng kinanta po natin kanina, yung Tagalog version ng The Goodness of God. Siguro po, iba po sa atin habang kumakanta po tayo, nire-remind tayo ng Holy Spirit kung paano niya po tayo sinamahan, kung paano niya po tayo ginabayan, pinangunahan. Amen po ba doon? Sa nagdaang taon, nire-remind tayo ng Holy Spirit kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. The Lord has been so good to us. Every triumph, every trial, He has remained faithful. Amen. Guiding us, lifting us up, especially dun sa mga moment ng ating buhay na down na po tayo. Tama po ba doon? Yung bang naisip mo na sumuko, naisip mo na lumayo sa Panginoon, naisip mo na talikuran yung panawagan ng Panginoon. But praise God, kasi yung lakas natin hindi nanggagaling sa tao. Tama po ba doon? Yung lakas natin na harapin ng mga hamon sa buhay, hindi yan nanggagaling sa tao. Hindi yan nanggagaling sa nararamdaman natin. Kundi yan ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Siya yung naging tapang po natin nung tayo po ay napanghihinaan ng loob. Amen po ba doon? No? Yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako, nagbigay po ito sa atin ng kumpiyansa, ng pag-asa, na magpatuloy po sa taong ito. Amen po ba doon? Bagamat binigyan tayo ng 2024 ng 100 dahilan para huminto at magpatuloy, pero praise God, sa biyaya ng Diyos, pinagtagumpay tayo nan. Amen po ba doon? Amen po ba? No? Ang Panginoon po yung totoong naging kalakasan po natin, naging kakampi po natin sa mga pinagdaanan po kapag pinagdaanan po natin sa buhay. That's why, let's take a moment to pause and appreciate God. Amen? For His goodness, for His marvelous grace, for His unwavering faithfulness. Amen po ba doon? Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Let us give the Lord the highest praise and worship. Yung malakas po na palakpak po sa Panginoon.
For He alone is worthy of all glory and adoration. His greatness is beyond measure, and His love is unfailing. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos. Salamat po talaga sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Alright, let's dive into the Word. I'm so excited to preach this morning kasi po ang ganda ng sound system po natin. Kuya Jerry, okay ka lang ba dyan? Ayan, si Kuya Jerry. Okay, our topic for today is entitled, Making the New Year New. Making the New Year New. Gawing bago ang bagong taon. Ibig sabihin, hindi lamang po ang taon ang dapat nagbabago, maging tayo rin po. Tingnan mo yung katabi mo. No? Alam niyo po ba sa tuwing papasok ang New Year, no, ang mga tao po ay excited sa kanilang New Year resolutions. Sabi nga kanina ni Ate Raylani yung about sa New Year resolutions. Maraming mga tao po ngayon ang nag-iisip kung paano magbabago. Tingnan mo uli yung katabi mo. No? Hindi naman po masama ang gumawa ng New Year's resolution. Tama po ba doon? Kasi tinignan ko po kung ano ibig sabihin po nito. Nakalagay doon, New Year resolution, a promise to do something differently in the new year. Ibang nangangako ka na gagawa ka ng bago ngayon taon. Merong gustong gawing bago. You want to try something new na magdadala sa iyo ng pagbabago. And another thing, definition nakalagay, a promise that you make to yourself to start doing something, merong ang gustong simulan, umpisahan, na, maganda. Or stop doing something bad. Merong ang gustong gawin na mabuti, at sa taong ito, yung alam mong makasasama sa'yo, ay ihihinto mo na. Are we getting this? Nandiyan mo ba tayo? Nandiyan mo ba tayo? No? So, hindi masama ang pagkakaroon po ng New Year's resolution basta sa ikabubuti mo. Lalo na po, no, sa mga pangyayari sa nakaraang taon na meron kang gustong gawing bagay pero hindi mo nagawa at gusto mo muling umpisahan ngayong taon. Amen po ba doon? O kaya naman merong nangyari sa nakaraang taon na talagang bumagsak ka, nadapa ka, pero gusto mo uling bumangon sa taong ito. The Bible tells us, the righteous man falls 7 times, but he rises up 7 times. Amen po ba doon? Kahit bumagsak, sabi doon, pagdating sa Panginoon, kapag ang biyaya at pag-ibig ng pinag-usapan natin, sa Diyos palaging may pag-asa. Sa Diyos palaging merong bagong simula. Amen po ba doon? Amen po ba? No, kaya napakaganda po na sa taong ito, huwag natin aalisin ng Diyos sa buhay po natin. Okay po ba yan? Anyo ba tayo? No? Kahit marami man ang naging sablay mo, lumakad ka pa rin nakasama ang Diyos. Kasi siya lang yung taong, siya lang yung nangako sa atin, no matter what, through ups and downs ng buhay natin, He promised that He will never leave us, nor forsake us. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So yung iba, no, nawawalan na ng gana sa New Year's resolution kasi hindi naman natutupad. Kaya yung New Year resolution nila naging New Year revolution. Ibig sabihin, mas lalong nagulo yung buhay. Kasi bakit? Maraming sinimulan pero hindi naman pinagpatuloy at tinapos. Tama po ba doon? Di ba merong kanta nga sa Facebook na sabi doon, sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. O di, inito mo na. Di ba? Pero dapat, pag may sinimulan ka, kailangan ipagpatuloy at dapat tapusin. Hindi ka lang good starter, kundi good finisher ka rin. Amin po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, maging good finisher ka. Alam niyo po, ang number 1 na in-search sa Google, tingnan ko, okay, talagang sumasabog ang kanilang inbox po dito ay yung tanong na, every New Year po ito yung tanong na, can I change? Kaya ko bang magbago? Magagawa ko bang magbago? No?
Sino po dito sa inyo meron kang gustong baguhin sa sarili mo? Na this year, hindi ka na masyadong o-order sa Shopee. Sabi mo sa katabi mo, yeah. This year, half rice na lang ako. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako malilate this Sunday, every Sunday this year. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magsaserve na ako this year, Lord. Ang buhay ko, iyong-iyo na. Sabi mo sa katabi mo, sana po mangyari. Amin po ba doon? No? Yan po yung tanong na talagang sumasabog sa kanilang inbox. Every New Year, can I change? How to change myself? At itong isa, how to be better. No? Sa madaling salita, maraming mga tao ang hindi kontento sa kanilang kondisyon at kalagayan. At naghahanap sila, nagnanais sila na magbago. Marahil ang iba sa atin hindi kontento sa kanilang itsura. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Marahil ang iba, hindi sila kontento sa kanilang katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Marahil ang iba, hindi sila kontento sa kanilang financial situation o hindi sila kontento sa kanilang career. Kaya, alam niyo po ba ang number 1 New Year resolution po? Yearly. Alam ko ano number 1? Sino po nakakaalam? Yon. Magbawas ng timbang. Totoo po. Tinignan ko number 1 pala yon. Mag-lose ng weight. Sabi mo sa katabi, parang ikaw yun ha. No? Kasi bakit? Yung iba, bibili ng equipments and guess what? Gusto nilang pumayat, pero hindi naman pumapayat. Bakit? Kasi bumili lang, hindi naman ginamit. Marahil sinimulan mo, napagod ka, nahirapan ka, ang ginawa mo, tinitingnan mo na lang siya everyday, hindi mo na ginagamit. Andiyan ba tayo? Kaya yung iba nagnanais na pumayat, pero hindi naman pumapayat. Kaya tanongin mo sa katabi mo, may pag-asa pa ba ako? Sagutin mo, asa ka pa. Hindi, joke lang. Amen po ba doon? Ibig sabihin, yung katanungan na can I change, no? Ang mga tao, gusto nilang magbago at yung pagbabago na yan, gusto nilang guminhawa ang kanilang buhay. Yun naman po yun eh. Gusto po nilang guminhawa. Kaya gusto mong magbago dahil gusto mong guminhawa. Tama po ba doon? No, kaya ngayon may mga tao, kung ano-ano na pag-iisip tuwing papasok ang bagong o tuwing magbabagong taon, ang dami natin mga pinaniniwalaan, diba? Bumibili ng gintong coin na tsokolate, diba? Tinarak lahat ng perang pinamaskuhan sa bigas. Ano pa ba? No? Yung iba nagpapaputok. Tama pa ba doon? Kasi paniniwala lang kapag ikaw pala ay nagpapaputok, maglalayasan yung mga malas. Kaya lang sa labas ka nagpaputok. Di nagpasukan lahat ng malas. Kaya nagkamalas-malas yung buong taon mo eh. Amen po ba doon? Yung iba naman, bumibili ng mga kung ano, bilog na prutas. Diba sabi nga, hindi, debatable pa rin hanggang ngayon yan. Alam nyo, paniniwala na lang, nidibate pa. Kasi bakit daw bilog? Ang bilog daw, sumisimbolo lang sa barya. Dapat daw parihaba. Dapat yung tibok-tibok ni Camarina, bilin mo every... mamaya po Tama ba doon? Parang malaking bill po talaga. Ano ibig sabihin? Ang mga tao, maraming gustong sabukan kasi gusto nilang magbago at yung pagbabago na yun magdala ng kaginhawahan sa kanila. Andiyan mo ba tayo? Pero sabi ko nga kanina, paano ba magiging bago yung ating bagong taon? Now, alam niyo po, according sa recent survey this year, 2025, kagabi ko lang ito ni-research, nakalagay po dyan na 90% of Filipinos are hopeful.
Ayan o. Yan po. Ibig sabihin, with high hope, 9 out of 10, no, ng mga Pilipino ay expectant at positibo nilang papasukin ang bagong taon. Yung 10%, sabi doon, sila yung mga taong papasok sa bagong taon na mayroong takot. Takot sa kung ano ang dala nito para sa kanila. Kasi unknown to eh. Hindi pa po natin alam kung anong meron sa taong ito. Kaya yung iba, merong takot. Pero 90%, merong pag-asa. Tapos 9 out of 10, isa lang sa 10. Ang walang pag-asa, tingnan mo yung katabi mo, siya yata yung isa. Ibig sabihin, lahat tayo halos dito, umaasa tayo na may magandang mangyayari sa taong 2025, this year, this new year. Amin po ba doon? Sabi mo, tanungin mo yung katabi mo kung umaasa ba siya. Amin po ba doon? Now, tanungin natin, paano ba tayo magkakaroon ng bago ngayong bagong taon? O paano natin gagawing bago yung bagong taon? Hindi lang yung kalendaryo, hindi lang ang petsa, yung nagbabago, kundi magdala rin to ng pagbabago po sa atin. Marami tayong mga naranasan na enkwentro sa nagdaang taon na kung titignan natin, pwede siyang maging dahilan para hindi po tayo makahakbang at makapagpatuloy sa taong ito. Kasi po, magkakaiba po tayo ng karanasan eh. Maybe some of us, papasok ka sa taong ito na okay ka, mainam ka. Tama po ba doon? Maraming blessing ang dumating sa'yo, na-promote ka sa work mo. Tama po ba doon? Pero hindi lahat ng papasok ng bagong taon ay mainam ang kalagayan. May mga tao rito na hindi sila interesado sa bagong taon kasi maraming nawala sa kanila. Alam niyo po nung Pasko, abay napakarami pong namatay Paskong Pasko. Yung senior and founding pastor ng Church of God, pinakamalaki, bro, na church, para po siyang CCF, no? Ganun halos siya kalaki. Talagang grabe yung glory nito pag sinabing Cavite, yan po yung Church of God. Yung senior pastor po nila, yung founding pastor nila, at the age of 60, inatake, patay. Kaya nung nakita ko yun, nabasa ko yun. Alam niyo, ako po kasi nagigrieve kasi ako pagdating sa mga man of God eh. Sabi ko, 40 na ako this year, meron pa akong 20 years. Sa pagiging senior. So, paano ko i-maximize yun, yung natitira para sa Panginoon? Sabi nga ng kuya ko, samba, ito yung taon na talagang yung budget niya halos naubos puro sa abuloy. Sa dami ng namatay. Totoo. Yung tatay ng asawa ng kapatid ko, namatay yung kanyang father doon sa mismong birthday ng aking anak na si David. Tama? So, ano ibig sabihin? Hindi lahat kasi ng mga tao ay excited at okay sa pagpasok ng taon. Tama? Merong dyan ay disappointed. But at the end of the day, nais gumawa ng Diyos ng bago sa buhay mo. Marahil, last year, bumagsak ang finances mo. Talagang nagkanda, olats ka. Ang daming best mong bumagsak, nadapa. At hindi ka pa ready na pasukin ang taong ito. You know, this message is for you. Amen po ba doon? And in the book of Philippians, Apostle Paul admonished us in this passage na ang sabi niya po, bagamat palagi po natin ito nababanggit yearly, pero napaka-powerful po kasi ng passage po na to. Ang sabi po ni Apostle Paul, Dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past
and looking forward to what lies ahead. So Paul is talking about reaching towards the future. Amen po ba doon? Sabi niya, there's only one thing I wanted to do. Ano po yon? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Parang tuting siya, no? Na, hindi yata marunong magbilang to si Apostol Pablo. Ha? Sabi niya kasi, one thing. Pero pag tinignan mo, tuting siya eh. Tama? Anong sabi niya? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Bakit siya naging one thing? Kasi para siyang coin. Tama? In every coin had two sides. Amin po doon. So, ito yung one thing para kay Apostle Paul. Forget the past and look forward to what lies ahead. Let the past be the past. Hindi mo na kayang baguhin yan, pero meron kang pwedeng gawin ngayon na makakapagpabago sa future mo. Amen po ba doon? Ibig sabihin, ang buhay ay hindi palaging talo, bagsak at wala. Hindi palaging kulang. Kung merong nawala, kung merong nada pa, let the past be the past. And sabi niya, and look forward to what lies ahead. Kasi bakit ang bagong taon, hindi lang ito basta nagpalit ng kalendaryo. Ito ay napakagandang hudyat mula sa Panginoon na binibigyan niya muli tayo ng bagong simula at pagkakataon. Amen po ba doon? Sabi niya dito, forget and forward. Dalawang F lang. This year. This year. Ano po yung dalawa? Forget and forward. Sabi nga ni C.S. Lewis, if you want to move on from a painful experience, it's like crossing a monkey bar. It's like crossing a monkey bar. Nakakita na po ba kayo ng monkey bar? Huwag mo nang tumingin sa katabi. Nakakita na ba kayo ng monkey bar? Okay, pakita nga po natin yung monkey bar. Yan. Yan po yung monkey bar. No? Na-try nyo na po ba to? So, ito yung kay Apostle Paul. No, if you want to move forward, to press on, you have to let go of the other hand. Kasi, yun yung problema sa atin eh. Many of us, we don't want to let go of the past, but we want to move forward. It cannot be. Hindi po pwedeng makaabante ka na hindi mo binibitawan yung nasa likuran mong kamay. Are we getting this? Parang wala pong tao po rito. Hindi ka makakaalis dyan kung wala kang bibitawan. Tama po ba doon? If you want to move forward, kailangan mong matutunan kung paano mag-let go. Parang wala pong tao. Mahirap man. Pero may makakatulong sa atin. Ganun talaga eh. This year, may mga tao kailangan kang alisin. May mga bisyo kang kailangan tanggalin. Maybe meron kang karin na kailangang iwanan for you to move forward. Parang wala pong tao rito. So it's like a crossing bar. Hindi pwede yung gusto mong umabante, pero patuloy ka nakakapit sa nakaraan. Alam naman po natin kung sino yung nagsasalita dito sa Philippians. Apostle Paul. Yung dark past niya, naging persecutor siya. Religious leader siya. Siya yung nanguna para patayin, pahirapan ang mga Kristiyano, ang mga naniniwala at sumusunod sa Panginoon. Involved siya sa pagpatay kay Stephen. Kinakaladkad niya ang mga tagasunod ni Kristo at talagang ikinukulong, pinarurusahan. Maybe, kung hindi bibitawan, kung hindi ile-let go ni Apostle Paul,
ang kanyang nakaraan, pwede kasi yung gamitin ng kaaway para i-accuse at i-condemn ka. Parang wala pong tao. Kung hindi mo bibitawan ng iyong nakaraan, gagamitin niya ng kaaway para hindi ka makaabante. Sino po dito, meron tayong pangit na nakaraan? Tingnan mo ngayon katabi mo. Malinis ba ang buhay? Meron bang makakapagtaas ng kamay dito? Ipapako natin sa mahal na araw. Lahat tayo. Lahat tayo. Pero ganun pa man, sabi ni Paul, this is my one thing, forgetting the past. Yes, persecutor ako. Yes, mamamatay ako. Pero yun ang Pasko. Hindi ako lumilingon sa nakaraan kasi nakafocus ako doon sa future to what lies ahead. May tao pa po ba rito? You know, some of us are stuck. Some of us are stranded, trapped because of unforgiveness, because of bitterness and resentment. Hindi tayo makaabante kasi masyado tayong nakakapit sa mga pangit na nangyari sa atin. At yung pangit na nangyari na yon, doon nag-create ang kaaway ng unforgiveness, ng grudge, ng bitterness, ng resentment sa atin. That's why nahihirapan tayong pasukin ng taong ito na may pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Stuck tayo. Bakit? Kasi hindi mo makalimutan yung nangyari kahapon. Trap ka kasi nagdedwell ka pa rin sa past na nangyari. Are we getting this? Hindi ka magkaroon ng magandang relasyon sa iba because na-trauma ka sa mga taong nakasama mo before. Tama? Tama po ba? You know, pag sinabing forgetting the past, hindi ibig sabihin ay ini-erase mo na yung mga memories na nangyari sa nakaraan. Hindi mo yun po pwedeng maalis. Ang nangyari ay kasaysayan na. Tama po ba ton? Nangyari na po yun eh. Kasaysayan na po siya. At wala kang magagawa para baguhin pa yon. Yun, you know, kung gusto kang atakihin ng kaaway, kung gusto ng kaaway na sirain ang relasyon mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa kapatiran mo, hindi naman niya, hindi niya i-discuss sa iyo yung tomorrow. Ang i-discuss sa iyo, yung yesterday. Yung yesterday mo, yung past mo, yun ang itutok-tok niya sa ulo mo. Hindi mabubura ang mga nangyari, pero pwede siyang wag ng pakialaman. Are we getting this? Paano kayo, for example, magulang mo, paano ka magkakaroon ng magandang relasyon sa kanya kung palagi mo na lang inuungkap yung mga pagkukulang niya? Nandiyan ba tayo? Salamat po dahil this year, alam nyo, marami po ngayon ang nag-serve uli. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? And many of them, nasaktan din yan. Of course, hindi ka naman masasaktan ng bangko ng mga tao. Pero salamat, sinubukan uli nila na maglingkod at magmahal. Kaya, forgetting the past, hindi to ini-erase ang memories mo.
kundi hindi mo lang hinahayaan na i-dominate ka at controlling ka sa mga nangyari kahapon. Kasi po pwedeng maging hinder yan para hindi mo nagawin yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Ang sabi po sa Bible in Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, forget the former things. Do not dwell on the past. Grabe to. As in, napaka-powerful na to. If you want to move forward, embrace mo tong passage na to. Forget the former things and do not dwell on the past. Bakit? Kasi yung best days mo, wala yan sa kahapon. Ang nangyari kahapon ay pwede pang lagpasan ng Panginoon. Amen po ba doon? Forget the former things and do not dwell on the past. Bakit? Kasi ang past is like, ang Tagalog, ano po yung ibig sabihin ng yung kumunoy? Once na nag-dwell ka dyan, lulubog ka dyan. Mai-stuck ka dyan. Forget the former things. Do not dwell on the past. Your past is no more. Your past is no more. And see, I am doing a new thing. Hindi mo makikita yung gagawin ng Diyos sa'yo ngayon kung nakatingin ka sa kahapon. Maraming gustong gawin si Lord sa'yo ngayong taon. Pero kung titingin ka sa nagdaang taon, hindi mo makikita at mapapansin yung magandang bagay na nais gawin sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi diyan, do not dwell on the past. See, open your eyes. I am doing a new thing. May ginagawang bago si Lord. Kung bakit niya pinabibitawan sa iyo yung luma, kasi meron siyang gustong gawing bago. Andiyan mo ba tayo? Ibigay mo sa Lord yung luma mong karanasan at ibibigay ng Diyos yung bagong gusto niyang maranasan mo. Sabi niya, see, I am doing a new thing. Sino po dito gusto mo yung new thing this new year? Now it's spring up. Do you not perceive it? Sa madaling salita, ganun. Meron nang ginagawa sila. Pagpasok pa lang ng taon, January 1, 2025, may ginawa na ang Diyos sa'yo. Sa unang hakbang mo pa lang, kinuha ni Lord yung unang hakbang mo at may ginagawa na siya sa'yo ngayon. Ang tanong sa'yo ngayon, napapansin mo ba? Nakikita mo ba yung bagong ginagawa ng Diyos sa'yo ngayong taon? Sabi, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness. Wow! And streams in the wasteland. Sino po dito naniniwala that nothing's too hard for God? Yung disyerto mong buhay sa nakaraang taon, this year, nais ng Panginoon magpadala ng ulan. Yung problema mo before na hindi mo masolusyonan, this year, gagawa ang Diyos ng paraan at daan para masolusyonan. Yung mga bagay na hindi mo kaya, siya ang gagawa para sa'yo. Kaya, every New Year, napaka-importante na dapat hindi nawawala. Ano po yun? Tanungin ko kayo, what have you learned from your journey in 2024? Ano natutunan mo? O tinuro sa'yo ng Diyos noong nagdaang taon? Sino po dito may natutunan? No? Okay lang ba sa life group? Yan na lang topic mamaya. Ano natutunan mo sa nagdaang taon? Meron po ba?
Marami po ba? Ano ba tayo? No? Every New Year, sa pagpasok ng taon, ang pinaka-mainam na dapat ginagawa ng bawat isa ay yung self-examination or yung self-evaluation. This New Year, kung merong mga baggages na nilagay natin sa ating puso, this New Year is a fresh start. Is a fresh start. Self-evaluation, self-examination. Makita mo, ano ba nangyari sa'yo? And let me ask you, right now, what is the state of your heart? I'm not asking you the state of your bank account, the state of your financial, the state of your health. I'm asking you, what is the state of your heart right now? Marami sa atin, mas interesado tayo sa mga material na bagay. Pero nawawalan tayo ng oras para umupo at tingnan ang kalagayan ng ating puso. Ang pag-examine sa ating puso, nare-refocus tayo kung gaano kabuti ang Panginoon at hindi lang napoprotektahan kung ano talaga yung pinakamahalaga. Sa mga natutunan mo, sa mga naranasan mo, kumusta ka ngayon? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kumusta ka? Sino po dito naniniwala ka na wala nang mas nakakakilala sa iyo kundi ikaw mismo? I mean, alam mo yung mga bagay na nagnanakaw ng iyong kapayapaan eh. Alam mo yon. Alam mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo at yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo. At nais ng Panginoon sa taong ito, yung mga bagay na sa tingin mo, hindi siya makakatulong sa pag-journey mo this year, bitaw mo yan sa Panginoon at yung mga bagay at katuruan na nakuha mo, ang bitbitin mo sa taong ito. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No, yung sincere nating pag-i-evaluate. Alam niyo po, ito ang magbabalik sa atin sa tama nating posisyon sa Diyos. Kasi marami sa atin, kahit nag-church ka every Sunday, kahit nagmi-minister ka pa dyan, kung titingnan mo lang at uupo ka, mapapansin mo, malayo ka na sa Panginoon. Ino-offset lang natin madalas ng ating pag-attend, ng ating pag-serve, yung ating status, yung ating temperature na okay tayo sa Lord. Bakit? Kasi nag-church pa tayo eh. Bakit? Kasi nag-serve pa tayo. Pero yung honest and sincere self-examination, it will bring back tayo mismo. Ibabalik tayo nito sa tama nating kalagayan sa Diyos. Kaya, what is the state of your heart right now? Are we getting this? No? Are we getting this? Pangalawa, ito po magtatapos. Una, forget. Pangalawa, forward. Looking forward to what lies ahead. Looking forward to what lies ahead. Nakalagay sa ibang translations, training toward what is ahead. Ibig sabihin po, ang pag-abante ngayong taon ay intentional. With determination. Merong effort, merong focus. This year, kailangan determinado tayo na mag-move forward. This year, kailangan mag-e-effort tayo. Kailangan sincere tayo. Amen po ba tayo? Amen po ba?
na mag-move forward po tayo. Intentional. Sasadyain mo talaga. Ang pag-move forward, kapatid, ito yung ilalaban mo talaga yung purpose ng buhay mo. Ilalaban mo talaga yung spiritual maturity mo. Ilalaban mo talaga yung calling mo. Nilalaban mo yung career mo, pero yung purpose mo, hindi mo nilalaban eh. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Yung bang ilalaban natin, that this year, mangyayari sa atin yung kalooban ng Panginoon. This year, yung relationship natin kay Lord, mas lalong magiging intimate. Oh, believe me, akala mo lang malapit ka. Andiyan ba tayo? Mas i-cultivate natin yung ating secret place with God. Mas lalo tayong manabik na makilala pa ang Panginoon. Ang maranasan ng Panginoon. Ang journey natin as Christians is not easy. But it's worth it. Di man madali yung ating takbuhin, ang ating lakbayin. Pero naniniwala ko, itong nilalaban natin, worth it ito eh. Kasi lahat ng ito ay hindi sayang. Hindi matatapon ang lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Pwedeng ma-devalue ng tao, pero hindi yan ma-devalue ng Diyos. Are we getting this? No? Kaya wag tayong maging passive this year sa walk natin sa Panginoon. No? I-pursue natin intentionally yung ating relationship sa Lord. No? Yung future po natin. Kasi po, tayo po ay madali tayo mapanghinaan ng loob kapag tayo ay mayroong pinagdadaanan. Tama po ba doon? Madali po tayo ma-disappoint, madali po tayo ma-discourage. No? And guess what? Hindi na po natin kayang umabante. Iniisip na natin, sumuko na lang. Binitawan na natin yung panawagan ng Diyos sa atin. Hindi na tayo lumaban o lumalaban para magtagumpay. Amen po ba doon? Sino po dito naniniwala na higit na dakila ang plano ng Diyos sa iyo kaysa pinagdadaanan mo ngayon? Kahit ano man yan, higit na dakila ang plano ng Diyos sa iyo. Kung alam mong napakadakila, napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo, kung talaga naniniwala ka na hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, hindi ba dapat ilalaban mo siya? Na kahit minsan pagod ka na kahit minsan hirap ka na, pero dahil naniniwala ka, napakaganda ng gustong gawin sa iyo ng Lord. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a great future." Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Pero paano mo yun makikita kung hihinto ka na ngayon? Paano mo yun makikita ng iyong dalawang mata kung aayaw ka na? Andiyan ba tayo? No? Andiyan ba tayo? Hindi natin ito makikita kung titigil na tayo. So let's run the race with endurance. Look ahead. Look ahead. Si Apostle Paul, dinescribe niya ang isang Kristiyano sa isang mananakbo. At ang takbuhin, hindi sprint, kundi marathon. Malayong takbuhin. But guess what? Lahat ng tumatakbo, siguro naman, wala ka nakita na tumakbo na nakatingin sa likuran. Lahat ng mananakbo nakatingin sa harap. At ang ninanais nila yung tapusin ng kanilang takbuhin. Panalangin ko sa Panginoon
bawat isa po sa atin, matapos po natin yung ating takbuhin sa Panginoon. Ipangako mo na hindi ka uuwi kay Lord nang hindi mo natatapos yung panawagan ng Diyos sa iyo. Amen? Amen po ba doon? Ilaban mo yung purpose mo. Ilaban mo. Ilaban mo yung calling mo, yung panawagan ng Diyos sa iyo. Ilaban mo. Ilaban mo yung future na inihanda sa iyo ng Diyos. Move forward, looking forward to what lies ahead. Pinalakas ka ng Diyos. Kung bakit ka nakikinig ngayon, pinalalakas ka ng Panginoon. Amen? His grace is sufficient for you. Ipangako mo na ngayong taon, isa lang ang sagot mo sa lahat ng pagdadaanan mo. Yung sagot na magpapatuloy. Kahit pa. Amen? Isang sagot lang ang ibaon mo this year. This year. Sa lahat na may enkwentro mong problema, isa lang ang magiging sagot mo, magpapatuloy. Masusugatan, madadapa, masasaktan, pero magpapatuloy. Sa biyaya ng Diyos, babangon, magtatagumpay. Magpapatuloy. Amen po ba doon? No, alisin na natin sa vocabulary natin na pagod na tayo, hindi na natin kaya. No? Kaya anuman ang ating maengkwentro this year, sa kabila ng pagpapala, magpapatuloy. Amen? Ay, yan po, actually, mas delikado yan. Yung mga taong pinagpala, sila pa nga yung taong nawawala. Sana po, sa panahon ng pagpapala at pagpapalo, piliin pa rin natin ang umabante at magpatuloy sa kabila ng lahat. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Hindi po pagsuko ang solusyon sa ating mga problema. Kasi po kung ang paghinto ang solusyon sa pinagdaanan natin, gaano man yung kabigat, kung ang paghinto ang solusyon, di dapat mag-ayawan na tayong lahat. Yun pala ang solusyon eh. Pero naniniwala tayo, wala man sa kamay natin o sa kamay ni Numan, nasa kamay ng ating Panginoon ang lahat ng sagot na hinahanap po natin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Kung paano mo nilalaban yung kabuhayan mo, sana ganun din pagdating sa relasyon mo sa Panginoon. Kung paano mo inilalaban yung timbang mo, kung gaano ka ka-excited na magbawas ng timbang this year, sana ganun din. Nilalaban mo yung iyong pananampalataya. Kung paano mo nilalaban ang pamilya mo, sana ganun mo rin nilalaban yung panawagan mo. At kung paano mo nilalaban ang karir mo, sana ganun din nilalaban mo yung purpose mo. Huwag tayo dumipende sa nararamdaman natin. Your feelings can fool you. It is inward and downward. It is inward and downward. Pag tinamaan ka ng problema, grabe, mag-a-agree yan. Enough is enough. It's time for you to quit. It is inward and downward. Faith is outward and upward. That this year, hindi ka magbabase sa kung ano ang nararamdaman mo. Di baling matalo ang pakiramdam mo, manalo ka lang sa buhay. Amen po ba doon? That this year, hindi yung ating nararamdaman, kundi yung ating nalalaman. Ang pangahawakan po natin. Tama po ba doon? Na alam natin na Lord, hindi ka pa tapos. God is not done with you yet. Hindi ka pa tapos. Gagawa ka pa ng mga himala, mga dakilang bagay sa buhay ko. Hindi ka pa po tapos. Amen po ba doon? No? Huwag tayong magbase sa nakikita natin, kundi magbase tayo sa salita ng Diyos sa mga pangako niya po sa atin. Kung sakali man na sa taong ito, mahirapan kang makita yung kamay ng Diyos.
pagkatiwalaan mo siya sa kanyang puso. Sa laman ng puso ng Diyos sa iyo. Na kahit kailan, ang ating mabuting Tatay sa langit, ang ating mabuting Ama at Panginoon, hindi siya gagawa ng pangit sa buhay natin. Amin po ba doon? Lahat ng bagay kung bakit niya pinahihintulot, hindi para tayo ay saktan. Kundi para tayo ay turuan, hubugin, at mag-mature tayo. Na dun sa pain na yon, you begin to experience the reality of who God is. Amen? Sino po dito napatunayan mo nung panahon na bumagsak ka, talagang din mo nakita na walang ibang nag-angat sa iyo kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Tama? No? At kung malayo man ang mapuntahan mo, alam niyo po, isa lang yung dapat nating maalala eh. Napuntahan natin yun hindi dahil sa sarili nating galing, husay, lakas, kundi yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sa mga panahon na hindi ka na makagalaw, nalumpo ka na, sa dami ng problema, sa dami mong pinagdaanan, alam mo yun, yung biyaya ng Diyos para ka nilagay sa wheelchair, tinutulak ka niya. Na kahit ayaw mo na, umaabante ka pa. At inisip mo, saan ko pa hinuhugot itong lakas na magpatuloy? Actually, hindi na kasi lakas ng tao yan. Yan yung lakas na galing na sa Panginoon. Amen po ba doon? God is always at work even when we cannot see it. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi mo napapansin, ang Diyos patuloy pa rin kumikilos. Behind the scene. Behind the scene. So, two things. Forget and move forward. Let go of the past. Embrace the new things God is doing and trust in His provision and guidance. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Sa taong ito, maraming ipapakita ang Diyos sa iyo. Sino po dito naniniwala? Maraming ipapakita ang Diyos sa iyo. Sa taong ito, maraming gagawin ang Diyos sa pamamagitan mo. God is about to do greater things for you, through you, with you, in you. Amen. God is not done with you yet. Move forward. Move forward. Hindi man naging okay yung pagpasok mo ngayong taon, God is telling you right now, move forward. Move forward. Gusto nating gawing bago, yung bagong taon, hindi siya magiging bago kapag hangawak natin ay luma. Forget the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. Do not dwell on the past. And always check our hearts, the state of your heart. Kasi ang tagumpay mo ngayong taon ay hindi nakadepende sa kung ano ang meron ka sa labas. Kundi yan ay nakadepende at nakabase kung ano meron ka sa loob. Amen? Amen po ba doon? Kasi po, pag mahina yung nasa loob, kapag malakas ang nasa labas, madadaig ka. Tama po ba doon? Pero kapag pinalakas mo kung ano yung nasa loob, kahit ano ang nangyayari sa labas, magagawa mo magpatuloy. By the grace of God. By the grace of God. No? Umawit lang tayo sa Panginoon. Tulad ng inawit natin kanina about the goodness of God. And worship the Lord. Worship the Lord.
Let's give the Lord the highest praise and worship. Hallelujah. Let's worship God. Hallelujah, Jesus. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat po. Salamat po sa iyong katapatan at pagmamahal po sa amin. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami nakatapak, nakapasok sa taong ito. Lord, hindi kami deserving. Wala sa amin dito ang deserving, Lord, para bigyan mo kami ng bagong taon. Pero Lord, but because of your grace, binibigyan mo kami ng bagong simula. Bagong buhay, bagong taon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa taong ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, na maglakbay sa taong ito. Puspusin niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay. At turuan mo po kaming kilalanin ang iyong kabutihan. Araw-araw. Panginoon, salamat po. Meron kaming lakas. Meron kaming hininga. Nakapaglilingkod. Nakapagpapatuloy. Lahat ng ito ay habag mo lamang. Kaya Panginoon, kung meron mang dapat papurihan, kung meron mang dapat dakilain, kung meron mang dapat parangalan, walang iba yun, Lord, kundi ikaw lamang sa buhay namin. Sa mga kapatid po namin, Lord God, na may pinagdadaanan, ikaw po ang mag-comfort sa amin. Ikaw po ang mag-strengthen sa amin.
Lord, you said on your word that your grace is sufficient. Sapat ang biyaya mo para po kami makahakbang at makapagpatuloy sa taong ito. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat din maging sa pagpalo. Salamat din, Panginoon, sa aming mga natutunan, sa aming mga naengkwentro. Salamat, Lord God, sa lahat ng karanasan. Panginoon, dalangin po namin na sa taong ito, Lord, higit na pagpapala at pabor ang mararanasan po namin mula po sa iyo. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.